Okay. So binabati rin po natin ang mga merong anniversaries, no? Kung meron ay sa patuloy po nating binabati po sila, no? So buksan po natin ang ating po mga Bible sa John 3, 1 to 7. John 3, 1 to 7. Okay, a reader, John 3, 1 to 7. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay at tayo po ay magsitayo. At basahin po natin ng sabay-sabay. John 3, 1 to 7. Okay? At yung sa mga bata ay tayo ay manatili no, sa ating upuan. At okay? John 3, 1 to 7, ready, go. There was a man of Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews. The same came to Jesus by night and said unto him, Rabbi, we know that thou art a teacher come from God, for no one can do these miracles that thou doest, except God be with him. Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Nicodemus saith unto him, How can a man be born when he is old? Can he enter the second time into his mother's womb and be born? Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit. Marvel not that I said unto thee, Ye must be born again. So tayo po ay manalangin, Panginoon, maraming salamat pong muli sa buhay at kalakasan, at maraming salamat, Panginoon, sa aming pong pag-aaral ngayong umaga, Panginoon, at dalangin ko na kayo po ang mangusap sa bawat isa at ang Holy Spirit ang mag-lead po sa amin. So dalangin din po namin, Panginoon, kayo po magpala ng bawat mananampalataya na narito. Sa pangalan po ni Kristo Jesus, ito po ang aming samo at dalangin. Amen and amen. You may be seated, please. Okay. So dito po ay makikita po natin na yung pong Panginoong Jesucristo ay patuloy na nagsabi. Na kung mapapansin po natin dito, sa verse 1, no? Meron pong isang tao dito, no? There was a man of the Pharisees named Nicodemo. No? He is a ruler of the Jew. Si Nicodemo ay nagtuturo na siya, no, ruler. No, si Nicodemo, pero mapapansin po natin dito po sa ating pag-aaral ay hindi pa rin niya nauunawaan ang salita ng Diyos. Marami po sa panahon ngayon ang katulad ni Nicodemo na patuloy na nag-aaral, ever learning, pero hindi nakakarating dun sa knowledge ng ating Panginoon. So makikita po natin, napakaraming Nicodemo, dahil dito po si Nicodemo ay, siya po ay nagtanong, no? Paano bang maipanganak na muli? No? Paano bang maipanganak na muli? At dito yung sinabi ng Panginoon, no? Jesus answered and said unto him, Verily I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Yung pong born again dito na sinasabi ng Panginoong Jesucristo ay hindi po ito religion, hindi po ito politics, hindi po ito grupo, no, kundi yung pagiging born again na tinatawag ay ito yung pagkakaroon ng ating personal na relasyon sa Panginoon. No, at ito po ay hindi dapat nating baliwalain na tulad ni Nicodemo na bagamat siya ay nakikinig ng salita ng Diyos, pero hindi pa rin niya naunawaan ang word na born again. No, kaya nga dito, pagdating dito sa verse 4, Nicodemus saith unto him, How can a man be born when he is old?
Paano bang ipapanganak ng muli? Nang sabi ni Nicodemo, kung siya ay matanda na, siya ba ay makakapasok sa tiyan ng kanyang ina na ikalawa na pagpasok at ipapanganak ng muli? No, at ito ay sinagot ng Panginoon sa verse 5, Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. So dito binabanggit yung water ay yan po ang salita ng Panginoon. That is the mere word of God. At yung tinatawag na Spirit, no? Spirit ay yung banal na espiritu. So mapansin po natin, ang pagiging born again ay hindi sa paggawa ng mga kabutihan at hindi yan charity, no? At hindi yan sa pag-join sa mga grupo, kung hindi ito ay personal na relasyon natin sa Panginoon, no? Huwag nating ipawalang bahala na maunawaan po natin yung salita ng Diyos. Dito, yung water, it means the Word of God. At walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. In the beginning, di ba, sabi diyan, was the Word, and the Word was with God. Si Jesus Christ na yung tinutukoy dito. Okay? Yun ang kinakailangan natin gawin, na magkaroon po tayo ng personal na relationship sa ating Panginoon. Okay? So, meron pong yung pong iba, no, nag-aral sa Bible school. And then minsan nakapag-aral na nga sa Bible school, pero hindi pa rin na-save. Okay? Dahil hindi natin alam, no, kung bakit siya, kung ano ang motive. No? Hindi pa rin naligtas. Meron naman, lagi nag-church pero hindi pa rin saved. Na may mga nabalitaan ako sa church, no, at minsan yung iba ay personal na matagal na sa church. Okay. 5 years na sa church, and then lumapit sa akin before. At sabi sa akin, before yun, no, Brother Bandy, mga 19, ano pa po yun? Mga 1990s pa. Okay? Nais kong maligtas. Pakisharean mo ako ng salita ng Panginoon. Pero nagtataka ako, matagal na siyang dumadalo. 5 years na. At hindi pa naunawaan. Okay? Kaya nga, mahalaga din na yun ay ipinaalam ng Panginoon sa kanya na siya ay hindi pa saved. Na hindi pa ligtas. At makikita po natin yan, number 1, dun sa hindi ligtas. Number 1 po, walang 2 Corinthians 5:17. So ano po ba yung nakalagay sa 2 Corinthians 5:17? Pag binuksan po natin yan, 2 Corinthians 5:17. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Bagong nilalang na siya. Ang sabi yan, all things are passed away. Yung mga dati ay nagsilipas na. Narito sila'y pawang naging mga bago. Okay? So kaya nga yung iba, pwede silang mag-claim na sila ay Kristiyano. Pwede silang mag-claim na sila ay tumanggap kay Kristo. Pero kapag hindi binago yung buhay nila, hindi pa rin yan. Okay? Dapat makita mo na merong binago sa iyong buhay kasi yan yung tanda na ikaw ay tunay na mananampalataya. Meron kang binagong buhay. Ang sabi sa banal na kasulatan, by their fruits you shall know them. Na kaya nga, meron pa rin na kahit matatagal na sa church, madaling maka-open. Sila ay patuloy na nag-o-open. Meron mga matatagal na pero hindi mo nakikita yung pagbabago sa kanila. Meron mga matatagal na, subalit yung kanilang mga dating gawi ay nandun pa rin. Yung mga dating bisyo, meron sa Saudi Arabia, 7 years ng deacon. Pero alam niyo bang ginagawa? Okay, 7 years ng deacon, pero yung iba ay meron pa rin bisyo. Naninigarilyo pa rin. Okay? Umiinom pa rin ng alak. Deacons na,
Alam naman natin na yun ay ipinagbabawal ng salita ng Diyos. So, okay, magalit sa pastor, hindi yun ay pinagbabawal ng pastor. Okay? Yan ay pinagbabawal ng salita ng Panginoon, ang mga bisyo. Okay? Dahil minsan lumapit yung kanyang misis sa akin at sabi, dati pa yun, okay? Brother, pag-pray mo ang aking asawa. Kasi nasa ilalim pa siya ng bisyo. Okay? Pero deacons na. Okay? So kaya makikita natin, 2 Corinthians 5:17. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Binago na. Meron naman sa Saudi, nagbago nga. Kaso ang problema naman, ang binago yung brand ng sigarilyo. Dating champion, ngayon ay Marlboro Blue na. So mahirap naman yung ganun. Tapos pinaskill pa sa Facebook. Nawala na rin yun. No? Pero matagal na rin nagcha-charge. Matagal na nagcha-charge. Pero hindi pa binabago. Okay? Hindi ito para lang tayo na nag-flow, na umagos ang tubig at tayo ay nakilangoy. Ang dapat po sa sinasabi sa banal na kasulatan na ang sabi ay lahat tayo ay makasalanan, for all have sinned and come short of the glory of God. Na ang lahat po ay nagkasala at hindi nakabot sa kaluwalhati ng Panginoon. At dapat, yung knowledge na yun ay hindi lang nanatili sa ating isipan, kundi yung knowledge ng for all have sinned and come short of the glory of God, ay nagkaroon ka ng realization sa puso mo na gusto mong baguhin ang sarili mo at nais mong lumapit sa Panginoon. Napakarami ngayon, minsan na-experience namin before, isang pastor, no? Pero mapapansin natin na nalaglag siya sa kasalanan. Okay? Nawala. Nag-flight ng Dubai. Nag-flight ng Dubai. Okay, and then after that, ay talagang matindi ang kanyang ginawang hindi maganda. No, pero napakatagal na nun. No? Sa kanyang pananampalataya. Pero bakit ganun ang ginawa niya? Okay? So ngayon, naging broken sila, broken family. Nung bumabalik siya at gusto nang magsisi ng kasalanan, sabi nung kanyang asawa, it's enough. Enough is enough. Okay. At yung kanyang 3 anak din, no? Na sila ay faithful sa Panginoon. Ayaw na rin tanggapin yung kanyang kasi yung kasalanan na ginawa ay grabe talaga. Okay? Pero siguro, hindi natin sinasara ang pintuan, maaring sa panahon ngayon ay pwede siyang nagbago na. Di ba? Hindi naman tayo maghuhusga, pero habang tayo ay buhay, may panahon po sa pagsisisi ng kasalanan. At maging si D.L. Moody, ay maaaring kilala nyo yun. Siya ay naligtas. Pero during nagpipreach na siya at na-realize niya na kinakailangan niya ng tagapagligtas. So kaya dito po, mga kasama at mga kaibigan, no, brothers and sisters in Christ, ay huwag po nating babaliwalain yung sinabi ng Panginoon sa verse 3. Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. At inaasahan ko na tayong lahat ay magkikita-kita sa langit. Bilang mananampalataya, ayoko na kahit isa ay merong maiwan dito sa pagdating ng Panginoon. Maging sa mga bata, na okay, so dapat ay tinanggap niya na si Kristo bilang sariling tagapagligtas. Okay, para tayo ay merong reward sa langit at tayo ay magkikita doon. So kaya lang minsan sa mga mag-asawa, pagdating doon, ay hindi na, no? Hindi na sila mag-asawa, kundi sila ay magkakapatid para sa Panginoon. Bakit kaya, minsan nawawala yung idea na hindi na
hindi na mag-asawa. Kasi di ba merong example sa banal na kasulatan, yung kanyang asawa ay, I think, 5. And then, sino sa kanila yung tunay na asawa, sabi? Pagdating dun sa langit. Dun sa 5 pinakasalan, na 5, sino yung tunay? Okay? So wala na. Okay, pagdating sa langit, no, tayo ay brothers and sisters na lang. Okay? Dahil doon, wala tayong gagawin kung hindi tayo po ay magpuri sa ating Diyos. No? At magbigay ng praise. No? Praise sa Panginoon lagi. So mahalaga po yung tinatawag na soul winning. No? Yung soul winning ay tayo po ay patuloy na nagbibigay ng mensahe para sa ating kapwa na sila po ay maligtas, na magkaroon po sila ng katiyakan ng langit, no? Dahil kinakailangan nila ng kaligtasan na nanggagaling sa Panginoon. So kung mapapansin po natin, minsan ay kung meron pa tayong time, ay pwede po tayo magbigay dyan sa harapan. Mamaya. Yan. So pwede po natin ipakilala na tayo po ay church at tayo po ay mamigay ng tracts dyan sa bawat dadaan. Nandyan lang po tayo at tayo po ay magbibigay ng tracts. Malaman nila na meron pong church dito sa area ito, Living for Jesus Baptist Church, na dapat ay merong binagong buhay. So, paano magiging living for Jesus kung nakaka-offend? Paano magiging living for Jesus ang isang mananampalataya kung siya ay may bisyo pa? Dapat ay napakaganda. Living for Jesus. Ibinubuhay natin yung ating nabasa. Ibinubuhay natin yung sinasabi ng ating Panginoon. Ibinubuhay po natin yung ating narinig sa mga pastors, sa mga preachers, sa mga elders, sa mga mangangaral ng salita ng Panginoon. Ibinubuhay po natin yung ating pong laging naririnig from the Word of God. Kaya nga, living for Jesus. Dapat po tayo ay patuloy na mabuhay para kay Kristo at ang mamatay ay pakinabang. So, minsan tayo po ay darating sa tinatawag na kamatayan dahil ang sabi sa banal na kasulatan, Hebrews 9:27, and as it is appointed unto men once to die. Minsan po tayo ay mamamatay. Once to die, but after this, the judgment. Ito po yung appointment na lahat ng tao ay walang makakatakas. Ito po yung appointment na hindi pwedeng ipagpaliban ng Panginoon. Kasi, ganito po yun. Kung paano na merong birth date or date of birth, di ba? Di ba merong date of birth? No, at yan ay gawa ng Panginoon, ha? Yung date of birth nyo. Diyos ang may gawa niyan. Hindi yan dahil sa inyo. No? Yan ay talagang plano ng Panginoon. Merong date of birth. Okay. At meron ding date of death. Kaya nga meron tayong kahit nasaan tayo kung oras na natin ay yun ang mangyari. Kasi yun ay appointment natin sa Panginoon. Dapat tayo po ay nakapaghanda na doon sa tinatawag na death natin para sa Panginoon. Okay? Na tayo po ay alam natin na kung sakaling tayo ay bawian ng buhay, alam natin sa langit tayo pupunta. Okay? Kaya nga ang ano natin ay hindi RIP, no? NLN dapat ang magitan natin.
NLN. Alam niyo ba yung NLN? Nasa langit na. Okay. NLN. So kaya nga, dapat ay ating maalaman ito sa ating buhay. Okay? Sino po sa atin? Alam mo na kapag ikaw ay binawian ng buhay, alam mo na sa langit ka pupunta. Pakitaas ang kamay. Amen. 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 Praise God. Okay. Okay. Amen. Praise God. Okay, ibaba niyo po ang inyong kamay. So, yan po yung nais ng Panginoon at tayo ay nagbibigay ng tracts at nag-share ng salita ng Diyos upang ang atin namang mga kaibigan sa labas ay maagaw natin sa apoy ng impyerno. Naniniwala na po ba kayo na ang mga nakikita natin, ang bawat kaibigan natin sa Facebook, kung sila ay hindi tumanggap sa Panginoon, pupunta sila ng impyerno? Kaya nga dapat po sila ay patuloy nating bigyan ng paalala ng salita ng Panginoon. Kaya nga, minsan-minsan, magpo-post kayo ng regarding sa salvation. No, sa ating mga Facebook. Magpo-post tayo regarding sa salvation. Kasi, para makita nila na merong Diyos na dapat nilang tanggapin sa kanilang puso. So, napakahalaga po niyan. No, at bilang mananampalataya, ay tayo ay gamitin ng Diyos kahit sa ganitong kaparaanan lamang. No? Dahil nais ng Diyos na ang lahat ay maligtas. Subalit kakailanganin niya yung mga ngaral, yung lalapit sa kanila, magbibigay ng tracts at mag-share ng salita ng Panginoon. Dahil kung walang mag-share, sabi sa Bible, paano silang maliligtas? Dapat ay merong mangaral. Pero sa Romans 5:8, mahal na mahal sila ng Panginoon. Romans 5:8, ang sabi, but God commended His love toward us, and that while we were yet sinners, Christ died for us. Nung tayo ay makasalanan pa, si Kristo ay namatay sa atin. Christ died for us. No? Ngayon, yung latest po ngayon na madalas sa Facebook ay yung kay Doc Willie. Oh, no? Okay, siya ay talagang gusto niyang mabuhay, nag-i-strive siya. Sabi niya, no? Meron siyang prayer, no, at maging yung kanyang asawa. Panginoon, kahit sila ay magkaroon na ng sakit talaga na malala, pero wag lang silang patayin dahil nais pa nila na maglingkod sa Panginoon. Okay? Sabi nga ni Doc Billy ay bagong Doc Billy na. Pero hindi ko alam kung saved na si Doc Billy. No, hindi ko naman alam. Pero nandun yung prayer nila na nawa ay siya ay pagalingin at nais nilang maglingkod sa Panginoon. Okay? So sa atin po ay huwag na nating hintayin yung bagay na iyon. No, habang tayo po ay may lakas, ay ibigay po natin sa Panginoon yung ating buhay. So mahalaga po yan. So ang ating pong responsibility, pag may nakausap tayo na ating kaibigan, ay bigyan sila ng paalala na merong Kristo at dapat nilang tanggapin sa heart nila. No, at bakit kaya natin gustong i-share to sa kanila? Dahil nais din natin sila na mag-confess din sa magitan ng kanilang bibig na si Kristo ay Diyos. No, mapasin nyo dito sa Romans 10, 9-10, basahin natin. Romans 10, 9-10, ang sabi diyan, that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus. Dapat, i-confess natin, o yung kausap natin, i-confess niya sa kanyang bibig ang Panginoong Jesucristo. Okay? Thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shall believe in thine heart that God hath raised him from the dead,
thou shalt be saved. Sila po ay maliligtas. No, sabi po diyan, for with the heart man believeth unto righteousness, and with thy mouth confession is made unto salvation. So nais ng Panginoon na malaman din nila yung kaligtasan. So mapapansin nyo, marami ang hindi pa nakakarinig ng salita ng Diyos. No, kaya tayo po ay makakarinig. No? Bigay natin yung ating oras para sa kanila upang sila po ay makapakinig ng salita ng Diyos. Ating imbitahan sila, no, at paratingin sa ating church, no? Sila at ang kanilang mga magulang, so upang malaman nila yung kaligtasan. Nais ng Diyos na ang bawat isa ay maligtas. No? Kaya nga dito po, sa pag-aaral ng John 3:1-7, so mapapansin po natin na binanggit ng ating Panginoon, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. John 3:6. That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit. So lagi po natin alalahanin yung pagkakabanggit dito na flesh is flesh, yan yung first birth natin. Yan yung unang kapanganakan natin. Flesh is flesh. And then yung pangalawang kapanganakan natin ay yung spirit. No? Diyan binanggit po dyan. Born of the Spirit is spirit. So kaya nga, kapag ikaw ay pinanganak ng 2 beses, hindi mo na aabutin yung death penalty. No, pinanganak ka ng una, no, sa ating mother. And then pangalawa, ipinanganak tayo sa pamilya ng Panginoon when we accept Christ. Hindi na tayo makakaranas ng death. Pero yung mga tao na ang nangyari sa kanila ay first physical birth lang, wala yung second birth kay Kristo, ay makakaranas sila ng death or second death. Okay? So kaya nga mahalaga po yung ating pong pag-aaral ng salita ng Panginoon. Marvel not that I said unto thee, John 3:7, huwag kayong magtaka, you must be born again. No, yan po ang sabi ng Panginoon. Dahil itong sinikidoy mo, no, hindi niya alam yung paraan ng kaligtasan. No, at ang sabi sa banal na kasulatan ay kinakailangan nga siya na ipanganak na muli. So lahat po ng ating mga kakilala ay kung hindi natin sila mabahaginan ng salita ng Panginoon, sure na sila ay pupunta ng impyerno. Subalit pag nalaman po nila ang salita ng Panginoon, no, at sila po ay maligtas, sabi, meron 5 bagay na mangyayari sa kanila. Number 1, ang kanilang kasalanan ay papatawarin ng Panginoon. Pangalawa, no, sila ay magiging anak ng Diyos. No? Sila ay magiging anak ng Diyos. At pangatlo, hindi na sila dadaan sa kamatayan. Pang-apat, sila ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. No, na sinasabi sa banal na kasulatan. Ang mga bagay na ito ay ibinigay ko upang inyong maalaman. 1 John 5:13, na kayo ay mayroong buhay na walang hanggan, at ito ay sa kanyang anak. These things have I written unto you that you may know that you have eternal life, and that you may believe on the name of the Son of God. No, at pang-5, yun nga po, yung ating binanggit na kanina na meron pong binagong buhay. No? 2 Corinthians 5:17. So, kaya nga, yung pong challenge po sa atin ngayon, no, bilang mga mananampalataya na tayo ay gamitin ng Panginoon habang tayo ay may buhay. Dahil next week, hindi natin alam. Next month, hindi natin alam.
next year, hindi natin alam. Ang sabi sa banal na kasulatan, today is the day of your salvation. Okay? No, at sa mga tao, today is the accepted time. No? Habang may lakas, ay dapat po nating ibigay ang ating sarili sa Panginoon. Meron po akong isang kasamahan sa Saudi Arabia. Napakalakas niya. Lagi nag-gym. Everyday, nag-gym siya. Okay? At napakalaki ng katawan. No? At saka, bata pa, nasa 30 lang, 30. No? Pero isang araw, nabalitaan na lang namin siya na hindi na siya nagising sa umaga. Kaya nga, napakaraming tayong balita regarding sa death. Meron tayong isang kaibigan na dumalo sa isang kasal. At nung dumalo siya sa isang kasal ay kinabukasan ay hindi na rin siya nagising. Sabi ng doktor ay pancreas daw, no? Yun ang pagkakasabi, pancreas na nag-rupture. Tapos sabi naman ng kanilang mga naka-witness, after no wedding, ay nakakain daw ng bulalo. Baka siguro na parami yung bulalo. So siguro, iba-iba ang reason, no? Iba-iba ang reason, no? Pero ang mahalaga po nun, no, ay yung ating buhay ay naibigay na natin sa Panginoon. No? Yun po yung mahalaga. At tayo po ay patuloy po na naglilingkod sa Panginoon habang tayo po ay meron buhay. So ang challenge po sa atin ng Panginoon ngayong tanghali ay let us redeem our time. No? Dahil hindi po natin alam yung idarating ng bukas. Boast not thyself of tomorrow, for thou knowest not what day will bring forth. Hindi po natin alam kung ano yung darating ng tomorrow. So kaya nga, mag-decide po tayo at patuloy po tayo na maglingkod sa Panginoon. So tayo po ay tumayo at tayo po ay manalangin. Okay, let's pray. Panginoon, maraming salamat pong muli sa buhay at kalakasan at maraming salamat, Panginoon, sa mga mananampalataya na narito. So dinadalangin ko, Panginoon, na kayo po ang magbigay po sa kanila ng zealousness, Panginoon, kasi-kasigan upang sila po ay patuloy na maglingkod sa inyo. Na sila po, Panginoon, ay magmahal sa inyo, Panginoon, ng lubusan. Na sila po ay patuloy na magbigay, Panginoon, ng kanilang buhay sa inyo pong harapan. Sapagkat alam po namin ng aming mga oras ng aming buhay ay galing sa inyo. So dalangin po namin, Panginoon, na ito po ay aming pagyamanin at kami po ay magpatuloy ng paglilingkod sa inyo pong harapan. Kahit ang mga bata, ang mga binata, ang mga dalaga at mga adults, mga ama ng tahanan at mga ina ng tahanan. Dalangin po namin, Panginoon, na kaming lahat ay magpatuloy na maglingkod sa inyo pong harapan at maging faith. So, dinadalangin po namin, Panginoon, sa mga merong sakit, nawa, Panginoon, kayo po ang patuloy na magpagaling. Dalangin ko, Panginoon, hawakan niyo po sila upang sila po ay gumaling. So, at dalangin din po namin, Panginoon, ang mga nag-work, bigyan niyo po sila ng kalakasan. At yung po mga walang work, Panginoon, dinadalangin namin na kayo po ang patuloy na magbigay po sa kanila ng trabaho. Na kami po, Panginoon, ay patuloy na manalig sa inyo pong harapan na ang blessing ay nanggagaling sa pagtitiwala sa inyo. Maraming salamat po, Panginoon, sapagkat ang lahat ng ito ay aming samo at dalangin sa matamis sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, naming sariling Diyos at sariling tagapagligtas. Amen and amen. So please